Hidden Camps Indang. So, na-establish siya noong 2022. So, bali 2 years pa lang or magti 3 years pa lang itong Hidden Camps na to. So, yan guys, ito nga pala yung barangay kay Tambog, Indang, Cavite. So, actually, pag nakita niyo itong arkong to, papasukin nyo lang to. Konti na naman yung lalakbay nyo, makikita nyo na yung Hidden Camps. So, ito nga pala guys, yung pinaka-entrance nung kanyang campsite. Actually, dito siya matatagpuan. Medyo maglalakad ka lang ng konti para marating mo yung pinaka-camp nila, campsite nila. So, may mga madadaanan kayo mga bahay dito. Hindi naman ganong kalayuan. Mga ilang lakaran lang naman. Makakarating na kayo dun sa mismong camp nila. Hi guys! So, for today's video, nandito tayo sa hidden campsite ng Indang, Cavite. So ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung lugar na to at perfect para sa mga barkada, pamilya, sa mga magjojowa. Bali dito nga pala guys, 75 yung entrance fee nila para sa detour. Pag overnight naman is 150. Kung napapansin nyo, napapalibutan siya ng mga, alam mo yon, mga puno. Mga matatandang puno, tabi-tabi po. Yung agos ng tubig na mag-walk. Actually, hindi ko pa napapakita sa inyo yung part ng upper part. May ano po to, mga Facebook page para Meron kaming Facebook page. hidden camp. Puro kuwan kay Tambog. Ang ganda nga ho oh. Tapos dito sa part na to, ayan, merong I Love Hidden Camp na kung saan pwede ka mag-picture, remembrance. So dapat may entrance dito na 75 pesos, pero sinanay na may-ari ng campsite na to, dahil nandito siya, so inalaw niya ako na maglibot-libot dito ng walang bayad. Actually, mabait talaga si nanay, yung mismo may-ari nito. Kaya naman nakapag-tour tayo dito ng libre, diba? Social. Honestly, personally, para sa akin, ang ganda nitong campsite na to. Napaka-relaxing. Hidden Camps Indang. So, na-establish siya noong 2022. So, bali 2 years pa lang or magti 3 years pa lang itong Hidden Camps na to. So, bali yun yung bahay ni nanay sa side na yon. Ang bait ni nanay in fairness. So, feeling ko doon din kayo magbabayad ng entrance fee. Tapos, ayan, simple lang naman pero doon sa may part doon, medyo may pagkabongga in fairness. Ito nga pala yung pinaka-entrance nila. Ayan, pwede kang bonfire, may batis, may tipi hats, table and chairs, tents, ayan. Super relaxing nung lugar, as in, nakaka-relax. Meron nga pala silang Facebook page na Hidden Camp. So, makikita nyo doon yung mga pwede nyong i-avail na mga activities, amenities, and facilities nila. Para sa akin, worth it to visit itong lugar na to. Kasi nga, kung gusto mo ng something na katahimikan, peace of mind, this is one of the best place na maire-recommend ko para sa inyo. Para doon naman sa TP Hut nila, pag detour daw, mga 1,100 pesos. Pag naman overnight, 1,300 pesos.
So, not bad. Actually, okay din yung price ni nanay regarding doon. At nakagandahan doon sa pinaka-hot niya is merong mismong kulambo sa paligid, no, na kung saan sure na hindi kayo lalamukin. O, di ba? Talagang napaghandaan ni nanay. Masyadong advanced si nanay. Retired teacher nga pala si nanay at nagturo siya sa may Kabsu Indang ng more than 40 years. Siguro yung iba sa inyo makikilala si nanay or kilala si nanay. Nag-enjoy naman ako sa ating day tour or sa ating travel ngayong araw na to. At sobrang na-refresh ako dahil nga sa view, sa ambience, sa simoy ng hangin, talagang all in all, talagang masasabi kong na-relax yung isip ko for a while. O, diba? Social. So, kung nagustuhan nyo yung video natin for today, syempre, pa-subscribe na lang sa ating YouTube channel para sa mga future vlogs natin or sa mga future travel vlogs natin dito sa Cavite, especially kasi taga dito tayo. So, yun lang po for today's video and see you next time. Bye!